magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy po nating papurihan at pasalamatan ng Diyos ngayong linggo. Hallelujah. Yes, Lord. Surrounded, Lord, with your favor, Lord. We thank you, Lord, always and forever, Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Yes, Lord. Breathe on me, breath of God, love and life that makes me free. Breathe on me.
are the King of Kings, the Lord of Lords. Ikaw ang hari ng mga hari, Lord. Ang Diyos na hallelujah. Patuloy, Lord, na itinataas namin, Lord, aming mga kamay, Lord, at aming mga papuri sa inyo, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, na nagiging mabuti sa amin, Lord, sa bawat isa, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw ang mabuting Diyos, Lord, ang tapat na Diyos. Hallelujah. You are so holy, Lord, so mighty God, so powerful, Lord. Patuloy, Lord, ibinibigay namin sa inyo, Lord, lahat ng kapurihan at pasasalamat sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po ay natutuwa na muli po tayo nagkatipon upang mapag-aralan at maunawaan ng kanyang mga salita sa panahon natin ngayon. Ang topic po natin sa umagang ito ay Information Becomes Revelation. Nakuha po ito sa Joshua chapter 1 verse 8. Basahin ko po. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa Joshua chapter 1 verse 8 po. Ang sinasabi po rito na lagi nating na dinig na po ito yung passage na ito, na wag nating kaligtaan ang kanyang mga salita, ang book of the law. We shall meditate it tuwing kailan po, tuwing umaga at gabi, upang maingat nating masunod ang kanyang mga pinag-uutos. Upang sa gayon, kapag maingat natin nasunod ang kanyang mga pinag-uutos, tayo po ay magkakaroon ng success sa buhay at prosperity. Are we successful and prosperous ngayon sa umagang ito sa buhay natin? Kung hindi pa, baka po ito ang isa sa mga kulang para ma-hit natin ang purpose natin sa Panginoon. So, kinuha ko po ito sa teaching ni Pastor Wilbert na tinatawag na Unstoppable Man Building Impregnable Church. Last Monday po na nakasama po ako sa webinar ni Pastor Wilbert, at ito po ang kanyang sinasabi. It is easy to quote others for what they said. Our knowledge must become a first-hand revelation if we want to live on a higher level. So kapag tayo daw po ay nakakuha ng revelation, when information becomes revelation, ito po ay nagiging first-hand, nagiging sariwa galing sa Panginoon ang mga revelation na yan. At yan mismo ang nais ng Diyos na ipatupad sa buhay mo, sa buhay po nating lahat. So, how does information become revelation? So, number 1 po, for information become a first-hand revelation, God must give us a seeing eye and hearing ear. Sabi po sa Proverbs 20 verse 12, ears that hear and eyes that see, the Lord has made them both. So, ang sinasabi po rito na seeing eye and hearing ear, spiritual eyes po and spiritual ears. So, dapat po lagi tayong mapagmatyag sa kalooban ng Panginoon sa mga sinasabi ng ating Diyos patungkol sa kanyang mga salita. Whenever we read the Bible or whenever we meditate the Word of God, lagi nating tatandaan ano ba yung nakuha natin dun sa salita ng Panginoon. Ano ba yung pinaka moral ng lesson na yan. And then, na-inform tayo, halimbawa, na-inform tayo na ang Diyos ay nagpapala hanggang sa makaranas tayo ng mga mabibigat na problema, na unti-unti na pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay nagpapala ng tao mga tapat sa Kanya. So, nagiging revelation ngayon yun, bit mo yun hanggang sa tayo ay humarap sa mga challenges ng buhay. Nagipit ka man o naghihirap ka man sa ngayon, dala-dala mo yung salita na yun. Nagiging revelation sa iyo ngayon yun. Panlaban ito ngayon sa lahat ng mga atake ng kaaway sa iyo, na wala ng pag-asa ang mundo, wala ka na rin pag-asa, patuloy ka maghihirap dahil isa kang mahirap na tao. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, siya ay pagpapalain niya ang kanyang mga anak. So, for information to become a first-hand revelation, God must give us a seeing eye and hearing ear. Number 2, God has to favor us by unfolding
to us the things that are hidden. Sabi po sa Proverbs 25 verse 2, it is the glory of God to conceal a matter, to search out a matter is the glory of the kings. Sinasabi po ng Biblia na mayroong favor si Lord na ina-unfold sa lahat ng mga revelation na nakikita natin. Although hindi natin maintindihan sa ngayon, bakit Lord, ang tagal ko na pong nagpe-pray, parang hindi yata ito nangyayari sa buhay ko. Pero as long na tayo ay nag-i-immerse sa presensya ng Panginoon, sa kanyang mga salita, unti-unti niyang nire-reveal sa atin kasi connected na tayo sa kanya. Connected na rin tayo sa presensya niya, sa Word of God. Unti-unti niyang nire-reveal sa atin yung purpose at plano niya. So, matibay po itong number 2 na God has to favor us by unfolding to us the things that are hidden. Mga bagay na misteryoso sa paningin mo, mga bagay na parang napakalabo mangyari sa buhay mo, unti-unti niyang nire-reveal na malapit mo nang ma-reach ang kanyang purpose. And then number 3, we must know that it is by revelation that God will bring us to our inheritance and destiny. Totoo yun na dapat na tayo ang una maging connected sa Panginoon, and then unti-unti niyang nire-reveal sa atin hanggang sa makuha natin yung first-hand revelation na yan, na tayo ay dadalihin ng Panginoon sa ating inheritance o sa mana natin sa Panginoon at sa ating destiny. Marami mga tao ang nagsasabi, hindi nila alam kung paano po magsimula patungo sa destiny. Meron tayong tinatawag na mga journey sa buhay na may mga tao tayo nababalitaan na bigla ang namatay, iisipin natin na hindi niya na-reach yung destiny. Pagka namatay naman itong taon to at naging parang mas may impact sa society, mayroon pong nangyari sa kanyang buhay, mayroon siyang ginawa para sa bayan, sa simbahan, sa kanyang advocacy, masasabi natin ay na-reach niya na yung kanyang destiny. Pero as long as nabubuhay tayo, ang desire ng Panginoon, ma-reach natin yung first-hand revelation na yan na siyang tutulong sa atin papunta sa ating destiny. Sabi po sa Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. So the secret things belongs to our God. Ang mga bagay na misteryoso ay para sa Panginoon lang, but the things revealed belong to us and to our children forever. So lahat ng nire-reveal ng Panginoon sa buhay natin para sa atin at para sa ating mga susunod na generation, sa ating mga anak, sa ating pamilya, yan ay para sa atin. May mga bagay na mini-maintain si Lord na mysterious, may mga bagay na mini-maintain si Lord na secret para sa iba, pero sa iyo nire-reveal na yung Lord para sa iyo at para sa pamilya natin. Sabi po ng Deuteronomy 29:29. And then number 4, the power of meditation will make second-hand revelation to first-hand revelation. So mga nakuha nating second-hand revelation na napipreach sa atin ng mga pastor at naririnig natin sa ibang mga preacher, yan po ay first-hand para sa kanila. Din sa atin mga nakakarinig ay nagiging second-hand. And then paano natin ma-reach yung first-hand revelation? Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you whenever you go. So wag daw tayong matakot, wag daw tayong ma-discourage dahil ang Diyos ay kasama natin. At kasama niya ng pagsunod natin ng maingat sa kanyang mga salita, sa pag-meditate natin na kanyang mga salita day and night, nagiging maingat din tayong sundin ang kanyang mga utos at nagiging maingat din tayo at dahil sa pag-aaral natin yan, unti-unting lumulutang yung pagiging first-hand na revelation ng Panginoon galing sa atin. As long as we immerse ourselves to the meditation of the Word at pagbababad sa kanyang presensya,
doon unti-unti natin nakikita yung kaunawaan sa first-hand revelation. So, ano po mas gusto natin na kukuha? Second-hand revelation o first-hand? Ang ibig sabihin niya parang brand new revelation. So, ang gusto natin, magkaroon tayo ng brand new na sasakyan kaysa sa second-hand na sasakyan. Mas katanggap-tanggap po yun. And then, nabasa na po natin Joshua chapter 1 verse 8. At sabi po rito, Joshua chapter 1 verse 8 is part of the Lord's instruction to Joshua as he prepares to lead the Israelites into the promised land after the death of Moses. Kasi po namatay na po si Moses, so nire-raise up na ng Lord si Joshua ng mga panahon na ito, kaya po lumabas itong passage na to. Part daw to ng instruction ng Diyos kay Joshua habang piniprepare siya na maging leader, na dalhin ang mga Israelites sa promised land. So yan po ang itinatawag nating first-hand revelation. This verse serves as foundational command for Joshua's leadership. So, unang-unang revelation o command na binibigay sa kanya ng Diyos kay Joshua ay maging matatag at laging magbasa ng salita niya. Do not let this book of the law depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Then you will be careful to follow all the instruction, and then you will be prosperous and successful. In reality, para sa kanya po yung passage na yan. Ina-adapt na lang natin sa ngayon dahil nakakatulong ito na ma-boost yung ating pananampalataya sa Panginoon, na lagi tayong magbasa, mag-meditate ng salita ng Diyos tuwing umaga at gabi, 2 beses. Yung ibang mga maiinit sa Panginoon ay hindi lang 2 beses, minsan 5 beses pa yan na minimeditate nila yung word. Antin na natin kung papaanong mabilis na gamitin sila ng Panginoon mightily. Then, emphasizing the importance of adherence to God's law for the success of His mission. Importante po na bilang mga leader na ginagamit ng Panginoon, kagaya po namin na naglilid sa simbahan, nagpapastor po, nagmi-minister, tumatayo as Bible study leader, humahayo, nagsishare ng gospel. Vital po sa isang tumatayo, naglilid ng isang grupo ang salita ng Panginoon. Kasi all truth is parallel, no? You cannot give what you do not have. Kung anong wala ka, hindi mo yan maibibigay. Kung hindi ka nag-i-store ng mga salita ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo, walang lalabas na salita dyan. Very vital to sa leadership, lalo na sa mga tumatayo para sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, na tayo ay founded o merong foundational command na sinusunod, at napaka-importante nito, Joshua chapter 1 verse 8. Napaka-basic na command, pero marami sa mga tao ngayon, I doubt na nakakasunod sa sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Ako po minsan, aminin ko po sa inyo, minsan di po ako nakakapagbasa ng Bible sa araw-araw. Minsan, 1 beses lang po nakakapagbasa. Minsan natutumpak naman, 2 beses na makapag-meditate ng salita ng Diyos. Pero yung eagerness natin ay huwag sanang mawala na makapag-meditate tayo at masunod natin ang sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always. Pero po kung 4 na points dito na na-create. Number 1, doon pa rin sa Joshua chapter 1 verse 8. Sabi po, keep this book of the law always on your lips continuously. So, lagi daw nating i-meditate, ingatan nating mawala sa ating bibig ang mga salita ng Diyos. Kumbaga, kung ano po ang mga sinasalita ng ating bibig, wag pong lumayo sa salita ng Diyos. Ang sabi po rito ay continuous engagement. So, lagi nating ini-engage, inasadya, at tayo ay nag-engage palagi sa Word of God, na ini-intentional natin na mag-meditate ng Word of God. Kasi kung hindi natin gagamitin ang continuous engagement, o ibig sabihin nito yung discipline na tinatawag, ay mahihirapan po tayo mag-meditate ng Word of God ng 2 beses.
At basunod natin itong Joshua chapter 1 verse 8. Ang ibig po sabihin ng continuous engagement, engage with the scriptures regularly and consistently. Tayo po ay mapalad dahil po ang ating simbahan ay meron po tinatawag na online daily voting na kung saan monitor natin ating mga kapatid at hindi ba kayo na-encourage na may mga kasama tayo sa simbahan, kasama tayo sa church na nakikita natin na araw-araw bumuboto, minsan maaga pa lamang, in the cool of the day, sabi ni Pastor Wilbert, sa madaling araw pa lamang na nag-engage na sila na magbasa ng salita ng Diyos. Nakikita natin, mga kapatiran natin na bumuboto. So, ini-encourage ko po tayong lahat na nakakapanood na ito na tayo po ay maging regular at consistent na magbasa ng salita ng Diyos. Lalo na sa mga worship team, lalo na sa mga tinitrain, sa mga second generation of leaders, kayo mga kabataan na nire-raise ng Lord, tayo ay mag-immerse sa fundamental foundations ng salita ng Diyos. This phrase emphasizes the importance of constant engagement with the Scripture. So, dapat daw constant ang engagement natin sa salita ng Diyos. Always on your lips. Kung ano po, tama yung sinasabi ng Bible, kung ano po yung laman ng puso natin, yun ang bumubukas sa nabibigkas palagi natin. No? Kung tayo ay immersed sa K-pop, ang lagi nating napapag-usapan ay patungkol sa K-pop. Ang BTS, ang ENHYPEN, o kung sino-sino pa mga Korean group, yun ang laman kasi ng puso at isipan natin. Pero kung mga salita ng Diyos yan, ang pag nagkasama-sama tayo mga magkakapatid, o ibig sabihin, hindi man tayo magkasama-sama magkakapatid at tayo ay nandun sa sarili-sarili nating mga domain, kung tayo ay nagtatrabaho dun sa ating mga opisina at kung tayo nagninegosyo dun sa ating mga pwesto, tayo ay mga nasa bahay, dun sa mga nakapaligid sa ating mga kapitbahay o mga kamag-anak, ang lumalabas sa ating bibig ay salita ng Panginoon. At sabi po rito, implies that one should be frequently speaking, reciting, and discussing God's law. Na palagian tayong may mga nakakasama, nakakausap na intentional, minsan makakasabay sa kalye, nakatambay sa kanto, mga nakakasakay natin sa tricycle, sa kotse, sa taxi, o saan pa man. Meron tayong usapan na ang hirap ng buhay, no? Ang init, no? Grabe. So, yung kasama nyo magsasalita niya, oo nga, yung init, grabe na nga. Tapos kung meron pa siyang informasyon na nakuha, alam mo ba na sa mga susunod na buwan, dalong iinit yan. So meron nakatagong information. Meron siyang nakatagong nakaimbak sa kanyang puso na words for discussion. So kung tayo ay meron nakatagong mga salita ng Diyos sa ating puso, yun ang lagi nating ini-speak, nire-recite at dinidiscuss sino man ang ating makasalamuha. The book of the law refers to the Torah. Ano po ba yung Torah? Ito po ay yung first 5 books of the Bible na sinulat ni Moses o yung tinatawag na Pentateuch. Ito po ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At yan po ang minimeditate ay ginagawa ng mga Hudyo hanggang sa ngayon. Kaya kapag nakadebate mo ang mga Hudyo, sila ay bihasa sa Pentateuch o first 5 books of the Bible na ginawa ni Moses. So tandaan natin, isang trivia, ang Torah na tinatawag na Pentateuch ay 5 books of Moses na makikita natin sa Old Testament. Ito ay Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. Makinig po kayo maigi dahil lalabas po yan sa exam. Sa exam natin sa langit. Kapag tayo ay nakapila na, no, sasabihin ng Lord dyan na, sige, ibigay mo nga sa akin ang first 5 books of the Bible. Hana po ay maalala ninyo ang aking pong tinuro sa umagang ito. Yan po ay ang Torah, ang Hebrew term for the 5 books of the Bible, yung Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay, so
Point number 2 sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate on it day and night. Ang ibig po sabihin niya ay deep reflection. Siyempre, kapag binasa mo na ng isang beses yan, nakakakuha ka ng first-hand information. Pag binasa mo na ng pangalawang beses yan, nakakakuha ka na ng fresh revelation. So, nagpunta sa information, na-inform tayo, nung binasa natin na uli, ay, ito pala yung sinasabi ng passage na to. Mas may marami pang nadadagdagang revelation kapag inulit natin, mineditate natin day and night. Think deeply about God's law and their meanings. Meditation here means to ponder deeply and continuously. Ibig sabihin yan, magmuni-muni ng malalim at tuloy-tuloy. I-dig deeper pa natin yung ating sarili sa salita ng Diyos at palagian natin gawin. It suggests that the study and reflection on scriptures should be ongoing, persistent practice, not limited to specific times or occasions, but integrated into daily lives. So, dapat po naka-integrate yan sa buhay natin na pag tayo ay tinawag na Kristiyano, taga Jesus the Faith Builder Church Bacoor o Baclaran, naka-ano na po yan, ibig sabihin niya tali na po sa buhay natin yan, na tayo ay palagi nagbabasa at meditate ng salita ng Diyos araw-araw, tuwing araw at gabi. So, meditate day and night. It's a deep reflection ng kanyang mga salita. Point number 3, so that you may be careful to do everything written in it. So, ibig sabihin yan ay obedience. Sa lahat ng mga nababasa natin ng 2 beses, umaga at gabi, na may meditate natin, hindi pwedeng hindi natin sundin. So, halimbawa, nabasa natin na ang Panginoon ay pinapaiwas na tayo sa certain na kasalanan. Halimbawa, huwag na tayong magkasala, huwag na tayong magpatawad na tayo, lumayo na tayo sa pita ng laman, lumayo na tayo sa pagsisinungaling, at lumayo na tayo sa kasinungalingan. Lumayo na tayo sa kasalanan. At nabasa natin yan nung gabi, inulit-ulit pa, imposibleng hindi natin sundin yan. Dahil yan po ay ininculcate na, o ibig sabihin, inulit-ulit na, at dinidiin sa atin mismo mga kaisipan at ating puso ang kanya mga salita. Siyempre, dapat natin sundin ang mga ito upang maingat nating matupad ang mga nasa kanya mga salita. To follow the teachings and commandments as outlined in the scriptures. The purpose of keeping the law on one's lips and meditating on it is to understand and follow its teaching. Maunawaan natin ang kanyang mga utos at masunod natin. Yan po ang ibig sabihin ng Joshua, ng Joshua chapter 1 verse 8 na meditate on it day and night. Upang maunawaan natin, ay, ganito pala yun. Ganito pala yung gusto ng Lord na gawin ko. So, susunod na po dyan yung pagsunod natin, yung following its teaching. Obedience to God's commandments is highlighted as a crucial aspect of one's relationship with God. So, kung tayo ay merong relasyon sa Panginoon, ang pagsunod sa kanyang mga utos ay crucial. Highlighted na, crucial pa. Ibig sabihin, binibigyan ng importansya, binibigyan ng diin ang obedience to God's commandment sa mga Kristiyano. At tanong po, are we obeying God's command? O alam ba natin ang mga command ng Diyos? Pangalawa, sinusunod ba natin ang kanya mga commandments? Lagi ko po itong tinatanong, no? So para po mas malinaw, ilan po ang utos ng Diyos? May nagsasabi po, 10. May nagsasabi naman sa panahon ni Jesus Christ, ginawa na lang 2. Sa 2 yan, ilan ang nasusunod ninyo? So, ano-ano po yung mga commandments ni Lord? You shall love the Lord your God with all your might, all your strength, with all your heart. And then, commandment number 2, you shall love your neighbor as yourself. So, unang commandment ng Diyos ay mahalin natin ang Diyos, buong puso natin, isip at kaluluwa natin, buong lakas.
ang Diyos. So kapag mahal natin ang Diyos buong puso, buong isip at buong lakas, hindi ka absent every Sunday. Priority mo ang Lord's Day. Hindi ka lang umaattend kapag Sunday, hindi ka lang patayo-tayo kapag Sunday. Darating sa buhay mo na gusto mong maglingkod sa Diyos. Kung gusto mo magpagamit sa Diyos sa larangan ng pagkanta, pwede kang mag-join sa worship team. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos sa larangan ng pag-share ng gospel, pwede ka magpa-mentor kay Pastor Susan o sa mga elders natin para matuto tayo magsalita ng mga salita ng Diyos at matuto tayo magturo ng mga salita ng Diyos. Imposible na hindi tayo sumunod sa kanyang mga utos kung tayo ay palagian at palagi ang sumusunod sa kanyang mga utos. Kasi nauunawaan na natin, from information, nagkakaroon na tayo ng revelation. Nare-reveal na sa atin na ito pala ang purpose ko. So, dapat ito ang aking gagawin. Ililay aside ko na lahat ng mga plano ko sa buhay. Gusto ko na lang isundin ang Panginoon. Ayan po. And then last point po, point number 4, then you will be prosperous and successful. Sabi po dyan ay prosperity and success. Pagkatapos natin i-meditate day and night, maingat nating sundin ang kanyang mga salita. Siyempre, i-bless tayo ng Panginoon. Tayo ay magiging prosperous and successful. Paano po yan, Kuya Erwin? Dekada na ako nagme-meditate ng Word of God Parang hindi ko pa nararanasan yung prosperity at success ng buhay ko. So, parang ang tagal. Antay ka lang, kapatid. Hindi natin alam, baka next week darating na yan. So, ang kasi tapat ka nagme-meditate ng Word of God, hindi ka bound sa time. Matagal man mong ginagawa yan, o madali lang, ngayon mo lang ginagawa yan, o matagal mo na, dekada mo nang ginagawa yan, hindi ka na pressure ng time. Kasi, mahal mo ang Diyos mahal ka rin niya. Nararamdaman mo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Hindi ka naiinip. So, parang nanay mo at tatay mo, no? Habang buhay ka pa, parang hindi ako binibigyan ng mana nitong darating at talaga yung time na pinaka-moment mo sa Panginoon para i-bless ka. So, wag ka mainip, kapatid. Wag tayong mainip. Lagi nating antayin ang God's perfect timing ng Diyos. Nakasulat naman yan sa salita niya Hindi natin alam. Tinitest lang ng Lord yung faith natin na, sige nga, titingnan mo nga ito, bibigyan ko ng ilang portion ng time na to. From time being nito na nagbe-meditate faithfully ng salita ng Diyos, hindi muna darating yung mga blessings na yan. Baka tinitest lang tayo ng Lord, di natin alam. O hindi lang natin nakikita yung mismong mga prosperity na ginagawa sa atin at success na ginagawa natin sa Panginoon. Gusto natin talagang bountiful yung success natin at prosperity natin Pero sa mga little ways na ginagawa ng Diyos, dapat nating maunawaan na sa mga bagay na yan araw-araw, nagiging prosperous at nagiging successful tayo. At the end of the day, magpe-pray tayo sa prayer altar natin, yun na yung success ng araw na yun. Yun na yung success ng pamilya mo, ng ikaw mismo, success mo at success ng buong pamilya, na nakalipas ang isang araw na maayos, matiwasay, at malapit sa Panginoon. Kumbaga, one step at a time tayong mamuhay at gawin nating makabuluhan ang araw. Sabi nga ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So, huwag tayong mainip kung napakatagal ng prosperity and success na inaasahan natin kapag nababasa tayo ng Bible. Sana hindi tayo blessing driven kapag tayo ay nagbasa na, sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, prosperity and success will come to me kapag nag-meditate ako ng Word of God. So, kaya ko lang gagawin yung para i-bless ako ng Diyos. So, ang mas maganda niyan, kapatid, kaya ako gagawin to kasi mahal ko ang Panginoon at mahal ako ng Diyos. Gusto kong masunod ang kanyang mga utos at ma-meditate ito day and night. So, kapag gano'n ang heart natin, tumpak yan. Siguro mga isang araw ka palang nagpe-pray o nagme-meditate ng Word of God faithfully, marireceive mo na yung success and prosperity. Huwag tayong mainip.
A life aligned with God's Word will lead to spiritual prosperity and fulfillment of God's promises. This part of the verse promises a reward for those who diligently study and obey God's law. Yung reward na yan, huwag tayong mainip na makuha yan. Makukuha din natin yan. Hindi man sabi nga ng passage ng Bible, hindi man nila naranasan ang prosperity and success sa panahon na nabubuhay sila. Pero nakasulat sa Hebrews yun, yung mga kapatid natin na persecute ng unang panahon, na parang galit na galit ang mundo sa kanila. Yung passage na yung pinaka istorya nung kwento na yun, hindi man nila naranasan ang prosperity and success sa paglilingkod nila sa Panginoon. Hindi sila naghinawa sa paglilingkod sa Diyos. At sabi rito, a life aligned with God's Word will lead to spiritual prosperity and fulfillment of God's promises. This part of the verse promises a reward for those who diligently study and obey God's law. Tandaan po natin, diligently study and obey. Paano ba tayo mag-diligently study and obey ng isang subject, ng isang assignment? Magre-research tayo yan. Magtatanong tayo sa iba't ibang mga tao. Maghahanap tayo ng mga comparison ng mga sagot niyan hanggang sa makuha natin yung pinaka hinahanap sa atin nung nagpapa-research sa atin, ng mga teacher natin, mga professor natin. So, dapat tayo ay diligently study and obey God's law. Maingat na sinusunod natin ang kanyang mga utos. Prosperity and success in the biblical context often refer to spiritual well-being, favor with God, and fulfillment of God's law. Tandaan natin to, no? Often refer to spiritual well-being. Ibig sabihin yan yung kalalagayan mo spiritual ay malakas. Pangalawa, meron kang favor na galing sa Panginoon. Ano man ang iyong ipanalangin, ano man ang iyong i-request kay Lord, binibigay niya. At pangatlo ay fulfillment of God's purposes sa buhay mo. So, as long na nabubuhay tayo, dapat natin ma-fulfill yung God's purposes rather than merely material wealth. Huwag tayong sinasabi ko kanina, huwag tayong mainip at hindi nakabase yung mga success and prosperity niyan sa material wealth. Minsan may mga taong spiritually well, merong favor kay Lord at fulfillment of God's purpose, pero walang mga material wealth. No? Minsan may tao namang punong-puno ng material wealth, punong-puno ng kayamanan, pero wala silang spiritual well-being. Malayo sila sa Panginoon. Wala silang favor from God. At yung fulfillment ng God's purpose, hindi nila nagagawa. So, sino ang mas mapalad? Ikaw na taong merong spiritual well-being, merong favor with God and fulfillment of God's law dahil nagme-meditate ka ng Word of God day and night. Inaantay maging prosperous ka, maging successful ka. Yun na yun. Meron ka ng nararanasan na prosperity and success rather than napakaraming ang kotse, napakalalaki ng bahay, napakaraming pera, pero in reality, hindi sila masaya. Marami silang problema. Hindi sila marunong makipagkapwa-tao. Hindi sila marunong sumunod sa Panginoon. Meron silang fear na mawala itong lahat ng kayamanan na to. Okay? Kaya ang ginagawa nila, sila ay nagiging greed. Nagkakaroon sila ng greediness sa puso nila. Hindi nila sinishare yung kanilang kayamanan na supposed to be sinishare yung mga blessings na yan galing sa Panginoon. So, in principle, ito po ang conclusion natin. Joshua chapter 1 verse 8 emphasizes the centrality of God's Word in the life of a believer. Ibig sabihin niya, nakasentro ang buhay natin sa salita ng Diyos. Saan man tayo pumaling, saan man tayo pumunta, ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan natin. Nakatayo yung ating spiritual life sa salita ng Diyos. Founded in God's Word. At ang sabi po rito, and the blessings
and the blessings that come from living under God's divine direction. So may mga pagpapala tayo na nararanasan habang tayo ay sumusunod under His divine direction. So nabigyan po natin ng importansya ang impormasyon na nakukuha natin sa salita ng Diyos hanggang ito ay maging revelation. Kapag ito ay naging revelation sa puso mo, na susunod po natin, na iingatan sa pamamagitan ng pagme-meditate ng Word of God day and night, nagkakaroon tayo ng first-hand revelation na ito pala ang dapat kong gawin sa Panginoon. At kapag ginawa mo na yung revelation na na-receive mo kay Lord, nakikita mo, nagpa-prosper yung mga ginagawa mo. Nakikita mo, unti-unti, pinaprosper ni Lord, nagiging successful yung mga desire ng puso mo. So, dapat sentral ng buhay natin ay ang salita ng Diyos. Doon nakasentro. And the blessings that come from living under God's divine direction. So, isa pong paalala sa atin ang importansya ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay sumunod, maingat, sumunod sa salita ng Diyos. Isa pong encouragement yan na sinasabi ng Bible sa Psalms 105 verse 119:105. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa aking buhay. So kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, ay malamang kung saan-saan ka napupunta dahil madilim ang iyong nilalakaran. Pero kung may dala kang lampara, kung may dala kang word of God, mayroon kang dalang ilaw, tumpak ang nilalakaran. Tama yung pinapalakad sa inyo ng Diyos. Kaya po, hanggang dito lamang po tayo sa ating topic natin from information to revelation. So nawa po sa pagme-meditate natin sa salita ng Diyos, nai-inform tayo, and then eventually nagiging first-hand revelation po yan sa atin. So maraming salamat po at magandang umaga po. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Magandang umaga po sa iyo, Panginoon Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na pinapaalala niyo sa amin ang importansya, ang centrality ng aming buhay ay dapat nakapokus, Lord, sa iyong mga salita, sa iyong mga promises. Kasi kung kami po ay malalim sa iyong mga salita, ay napakatibay po ng aming pananampalataya. Dumaan man ang bagyo, sabi ng Matthew, dumaan man ang mga unos sa buhay, ang aming pong sarili ay founded sa rock dahil yan po ay ang mga salita at ang Panginoong Hesus. Kung nakatanim naman ang aming pundasyon ng pananampalataya namin sa buhanginan, ay madali pong maguho ng kaaway. Kaya po bigyan mo po kami ng grasya na patuloy na tumatag, patuloy na maging matapat sa iyong mga salita at sa iyong Panginoon. Ginagawa namin itong pag-meditate na to hindi po dahil sa mga pagpapala na amin pong mararanasan. Alam namin na kapag sinunod namin to, kami po ay blessed na, kami po ay successful na, and kami po ay prosperous na. Kaya po patuloy namin pinasalamatan, Panginoon, ng iyong mga salita at sa iyong presensya, Panginoon. Malawalhati ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless.